Mapapanood niyo po ngayon yung pinaka-paborito kong opening na kahit sa Super Grandmaster, gumagana. Yes, ang gawin po natin, panoorin niyo po yung laban ko sa Super Grandmaster na kung saan shoot sa opening trap na ito, and then after that, re-reviewin ko, ipapakita ko po yung mga tirada sa lahat ng possible move na pwede niyang itira para kahit kayo, magamit nyo din sa susunod na laro nyo. Ano pang nihintay natin? Panoorin nyo na po. Enjoy. Nag-start na bigla. Eto po, nag-start na. Round 4, kalaban naman natin si Grandmaster Basip Dural Bailey ng Azerbaijan. Ito, alam ko yan, no? Mataas din po rating. Almost 3,000 din. Malakas yan si Basip Dural Bailey. Naka-livestream pa siya. Tirahan natin siya ng paborito nating center counter, guys. Pag napanalo natin to, ibang uy, pusang galang, paborito ko to Teka lang Matrap kaya to na opening trap? Uy, pusang gala, ma-opening trap kaya to? Teka lang Teka lang guys Paborito ko to. Paborito ko to. Pag nag-knight c3 siya, yari siya. Promise. Paborito ko to, guys. Paborito ko to. Ayan. Guys, ibibidyo nyo ko to. Pusang gala, paborito ko to. Paborito ko to. Mangyayari sa chess.com. Hanep Title Tuesday. Paborito ko to. Pusang gala, Super Grandmaster yung kalaban natin na opening trap. Paborito ko to. Ay, hanep na yan. Paborito ko to. Lang yan nangyari. Sobra na to. Ay, hanep, sobrang excited ko. Grabe ka, paborito ko na to. Ayan na. Ayan na yung paborito ko. Nangyari pa. May video po ako niyan, panoorin nyo. Panoorin yung video explanation ko sa laro ito. Sobrang daming beses na nangyayari sa akin to. Pag in-option niya po yan, may check yan Bagsak po Reyna dyan Kaya hindi niya kakain niya, magkiking move yan. Che-checkin ko naman siya. Mamatiin ko na po niyan mamaya, tingnan nyo po. Grabe. Grabe ka opening trap to, guys. Grabe ka opening trap. Bumalik lang. Gisay ka na pagka-capture ko. Capture. Teka lang Ngayon ko lang nakita yan Check na pala. Bagsak na yung Reyna niya. Check. Bagsak na yung Reyna niya Okay. So lumalaban pa siya no? Okay. Alright, winless. Alam na natin to. Alam na natin this. Winless na yan Sanggala. Wala, winless na yan, sir. Disisit pansit na pag ganyan. Disisit pansit na pag ganito. Ayaw man niya mag-design Dalawang sunod na Super Grandmaster, tinalo natin. Diba? Hindi naman halatang paborito ko yung opening, diba? Hindi ko nga masyadong nabanggit Anyway, let's dive in na guys sa laro mismo at i-explain natin yung mga nangyari para mas maintindihan nyo. So, ang tinira po ng kalaban ko ay E4 na sinagot ko po ng tinatawag na center counter or Scandinavian. So, pagka-takes po dyan, ang common dyan, queen takes Pero ako, inuuna ko po yung knight. Para po knight yung kakapture dyan, walang tempo ng knight to c3. Kasi pag Reyna, di ba, natetempohan yung Reyna ng kabayo. Kaya yan yung ginagawa ko. Ang pinaka po
problema lang niyan, dahil dinelay mo po yung capture agad sa D5, dinidepensahan ng C4. Yes, dinidepensahan po siya ng C4 na kung saan mapipilitan kang mag C6 or mag E6. By the way guys, sa linya na kung saan dinidepensahan yan, sa linya na kung saan, ibalik ko lang no, dito po na hindi kinapture, na gumanito, na dinidepensahan, lahat po yan ay ginawan ko na ng video. Meron po akong series na opening repertoire, yung Scandinavian Defense opening repertoire or center counter. Anyway, magpo-focus po kasi ako ngayon sa linya na pagka-takes, knight f6, and then nag-d4. Ayan. So pagka d4 po, ang linya atang pinakita ko doon capture. Ngayon, hindi ko tinuro doon yung bishop g4 na ito. Kasi sobrang complicated na to eh. Anyway, common po na ginagawa dyan is F3 talaga. May mga tumitira po ng knight doon pero mababawi mo agad yung pawn. So, mas madali yun. Yung iba naman, bishop E2 na kinakapture lang and then queen takes D5 again, equal din yun. Kaya ang ginagawa po nila F3 to maintain po yung kanilang pawn dito. Kasi atakado yung bishop, tatakbo ka eh. And then pagtakbo mo, magsisipo. So, nadepensahan niya po yung kanyang pawn. Pero ito po, ay okay lang sa side po ng black. Sa kasalukuyan, lamang man siya ng isang pawn, pero nakadevelop na dalawang minor natin. Sa kanya po, lahat po natutulog pa eh. At ang matindi dyan, pagkatira mo ng E6, even the engine is saying, equal lang po ito. Equal lang ito. Ngayon, pagka E6, yung kalaban ko, tinix na po yan. Gusto ko lang ipakita yung ibang tira. Example po, siya po ay tumalo ng kabayo dito. Capture ka lang, nabawi mo na. Yung iba naman po ay tumitira po ng G4 na medyo komplikado din. Pero ang pinakalinya po dyan is knight takes G4 lang. Hindi niya po pwedeng itulak yan kasi pagka takes mo, aatakihin mo yan ng ganon. Check. Siyempre, tatakbo yung king. At ang common tinatakbuhan dito, tapos bishop e4 ka lang, hitting the rook na pwedeng harangan nito. Pero after queen f2, ayan na po, buhay na buhay ka na. Kasi wala eh. Pagka ganon mo, bawi na eh. Diba? Bawi na po ang pyesa. Ibalik po natin doon mismo sa laro. No? Kaya hindi po nag-G4. Baka lang kasi may tumira po ng G4 sa inyo. Anyway, ang common nga po na ginagawa dyan yung puntinira ng ating kalaban na tinix po yung E6. Ngayon, pagka-tix kasi sa E6, iisipin mo coach, lamang na siya ng dalawang pawn. Siguro ang pinakamaganda, bawiin natin. Yes, pwedeng bawiin actually. It's fine. At pag binawi mo, okay din. Pero ako talaga, ang pinipili ko is knight to C6. Ang weird po ng idea na ito dahil nagbibigay ka na naman ng isang pawn. Yung tulad po ng ginawa ng aking kalaban. Pero ipapakita ko lang coach paano pag hindi niya po kinapture yan. Ang ginawa niya po, example, tinulakan niya. Ayan, hitting the knight. Ang gagawin mo, knight B4, threatening dito. Pag dumepensa po siya nito, kahit simple bishop C5, anong mga sunod na tira, magkakasling ka. At halos ganun pa rin po sa mangyayari. Yung king niya po nasa gitna, underdeveloped, lamang pa rin po yan sa itim. Ayan, ang itim na nga yung bar. Ibalik po natin doon. Kaya ang ginawa po ng kalaban ko is kinapture niya lang. Ayan. So pagka-takes, of course, binawi ko po ng king. And after king takes, eto ang tanong anong susunod na gagawin natin? So ang ginawa niya po, kailangan niya itong depensahan, tumira po ng bishop e3 na medyo mali po yan actually. Ibalik natin, no? Ang pinakatamang tira po is knight to e2. Yan po ang pinakatamang tira. Ang nagiging problema lang kasi po sa knight e2 is naharangan ito, so magkakaroon po ng knight b4. Dalawa na yung threat ng knight b4, isa dito kasi naharangan to eh. Kung eto lang kasi yung threat mo, pwede ka mag knight a3, 'di ba? Since naharangan, di pwede ka makacheck ngayon doon. At yung king, mahihirapan pagka king move, may kanon. Pero, yan na po yung best move ng white kasi meron po yung knight g3 na tira. Yes, pwede kang chumek. Pero example lang, pakita ko. Pag nag-knight c2 check ka, magki-king move. Since dito po ay nai-hit, itatakbo mo yan. At pagkatakbo mo, titirahan ka po yan ng mga kakaibang tira, c5. Ayan, no? May tirang ganyan. Medyo maguguluhan ka kasi pagka-text coach, libre pero may bishop doon at ikaw ngayon ang na problema dahil nakakain ka ng isang pyesa pero yung king mo ay nasa gitna. Magna-knight dito lang yan para hindi makalabas. Slowly check, gaganon. Ang hirap ng buhay.
Ito po ay close to equal pero hindi ko to gusto para sa side po ng black. Kaya ibabalik ko po doon, ipapakita ko sa inyo kung ano mas maganda. Okay? So, pag nag-knight po siya dito sa may G3, ang pinakamaganda dyan, hindi knight C2, bishop C2, hitting the queen. Ang tanong, bakit mo inatake yung queen instead of knight jump, no? Gusto mong umalis yung reyna dito po sa pagkakadepensa. Example, pumunta siya dito, di makakain mo to. Mapipilitan po yan dito. O, anong kagandahan yan pag pumunta siya dyan? Naharangan niya yung bishop, no? Walang development. So, ngayon, titirahan mo lang po siya ng medyo kakaiba na naman, bishop to C5. Grabe. What's the intention? Inaatake mo to. Coach, libre yung bishop, niloloko mo ata kami. May rook E8. O, anong meron? Pagka rook E8, bishop lang. May knight D3. Pagka knight D3, king move lang. Hindi, no? Simple queen to D4. Hahahay, ang buhay, hindi madepensahan. Well, pwede depensahan by taking this, pero capture, tapos harang ka, ano pang mangyayari dyan, di ba? Ubus-ubus na yan, Oh? Pwede nga ata, eto lang, no? Pero pwede simple siguro, capture mo na lang, tapos check. Grabe yung bishop C5 doon, no? Ibalik natin. Yun ang mga pwede mangyari. Malalim, pero pag natandaan nyo yan, ma-apply nyo sa laro, kahit grandmaster tatalunin nyo. Grabe yung bishop C5, no? Anyway, pagka bishop c5, ang best move daw po is yes, kainin. Pero pagka rook e8, huwag kang maghaharang ng pyesa. Mag-king move ka lang. Anong problema dyan? May knight d3 pa rin. So, ang idea po niya, hinaharangan yung queen para maka-queen d4 ka. Example, kinapture niya yan, may check ka. Ayun. At pag nag-king move, ayun na naman, tulad ng kanina. Tapos rook takes e2. Kaya nga po mapipilitan yan magharang. Pag nagharang, capture, bishop takes, and then queen takes d3, queenless yung kalaban. Hindi pa ito ganun kadali, pero this is definitely better. Ayan, okay? So, balik po tayo doon. Ang gagawin mo dito, pagka bishop c2, queen move, bishop c5. Tandaan nyo yan, ha? Yan yung mga tricky. Anyway, balik po tayo sa nangyari mismo sa laro kasi ang ginawa niya po after king takes f7 ay nag-bishop e3. Pero by the way, balik ko lang po ng konti kasi may isa pa palang linya dito. Paano po pag nag-tulak ng d5 to depend upon? Magkaka-knight b4 po ulit. At ang mga tirada po like this to defend that, bishop c5, similarly sa sinabi ko kanina. May linyang ganyan kanina pag nag-d5 agad. Diba? Na-transpose lang. Anyway, nag-bishop e3 na nga po siya and after bishop e3, bishop b4. So, pagka bishop b4, nag-king to f2 yan Ibalik lang po natin, no? Mas maganda po kasi talaga dyan, knight c3. Pero matatranspose lang yan sa dati, rook e8. Ang pinagkaiba, pag nauna po yung knight c3, pagka rook e8, you're not forced to go king f2. Pwede kang queen d2. Ang problema ng queen d2 is may capture dito. Kaya po siya agad-agad actually nag-king f2. Natatakot siya sa pin. So, ang mangyayari po yan, takes, capture, tapos most likely mag-castling. Ganyan po ang mangyayari, pero winning po yan kasi may capture doon, takes, and then capture, takes. Dito ba? Dito pala, mas maganda. Ganon. Siguro kahit ganito lang. Wala Pwede nga rin kainin yun kanina Pero pag kinapture mo kasi equal lang ng pawn. So dito, i-maintain natin yung magandang atake. Dahil lamang tayo sa development. Underdeveloped siya. Tingnan nyo, di nga makagalaw. Di makagalaw Ito na lang ata pinakagalaw nito Ayan Talon ka dyan. Pero kahit kainin lang ata. This is definitely winning. Ayan kahit ganito, one pawn up. Tapos ang pangat ng pawn structure. Diba? Lamang na po yan. So, ganun po ang mangyayari. Just in case lang po na ibigay po yung d4. Ayan. So, anyway, ang ginawa po kasi ng kalaban natin, pagka-check, inunahan tayo ng king move Ngayon, pagka king move, nag-rook e8 po ako. And after rook e8, I'm intending to play na po yung rook takes Tapos ganun. So, ang ginawa niya po is nag-knight to c3 at nangyari na nga po yung trap. I just want to show you ano bang mangyayari. Coach, nag-develop lang. Bakit? Kasi ang threat ko is capture, takes, tapos bishop doon. Bakit ko ginagawa yun? Para malibre ito pag nawala yung reyna. But in this case, may knight na nakadepensa. Pwede ko pa rin bang gawin?
pwede pa rin pong gawin. Kasi pagka rook takes ko po dito, of course, babawiin mo ng king, queen e7, syempre tatakbo ulit. Ayan, oh. O, wala na po yung mga ganun idea, di ba? Rook e8 lang. Ang threat is check, takbo ka dito, checkmate, halos ka dyan. Ganun po yung mga threat niyan. So, syempre, didepensahan niya ito. Ang tanong, paano? Ito lang po ang pinakamagandang tingin na depensa. Pero sasagutin mo yan ng another sacrifice. Boom. Boom, panis. Bakit po pinakain? May threat tayo dito, ha. So, ang mangyayari po yan, pag tinex, queen to e5 lang. Matindi. Nag-sacrifice sa kabayo, tas queen to e5 lang. Anong purpose? Pinapaalis ito. Pag umalis ka, bumalik ka. Example, bumalik, lamang ka ng pyesa, queen c5. Papaluwain yung king. Persado po yan dito, knight to e4. Ha? Pinakain na naman yung kabayo? Oo, kasi pagka takes dyan, bishop to e1, pinakain pa yung bishop na babalo na talaga to. May ganito Grabe, no? Rook takes e4. Hindi ka pwede marang kakainin ka lang, manakbo ka dito. And after g6, mati ng pawn. Ang gulo, sobra, daming sacrifice, no? Pero lahat po yan talaga ay part of the plan. Ibalik natin siguro dito, coach. Dito kasi nagkagulo Wala ba ibang way para depensahan to? Meron. Hindi mo naman kailangan umalis. Pwede mo depensahan ng reyna dyan. Pero after knight g4, araray. Kasi nawala yung depensa mo dito Bakit kailangan yung knight g4? Ba't pinakain pa? Para pag-check dito, mati agad. Kasi hindi na makatakbo dito dahil nawala yung pawn. Grabe yung opening trap na to, kaya gustong-gusto ko. Sobrang daming kaguluhan. At yung kaguluhan na pinapakita ko po ngayon, yung mga sacrifice yan, hindi pa yan. Hindi pa yan yung pinaka-best. Ipapakita natin yung pinakakabuuan. Ayan, balik po tayo doon. Medyo mahaba yung explanation kasi ang daming pwedeng gawin Ang daming questionable yung tira, di ba? Anyway, dito po nga, ang nangyari is nag-knight siya sa c3. Okay? Ngayon, pagka knight sa c3, ang ginawa ko po is rook takes to e3. Of course, nakainan ka ng pyesa, kakapturein mo yan. Tapos, ang ginawa ko is bishop to c2. Yan. Again, kaya ko po pinakapture yung bishop na yan kasi nga malilibre po ito. At pagka ganun mo, tira ka lang ng rook e8, wala na. Almost mate na. Persado kang magpakain ng reyna. Ayan para hindi ka mamate. And that is definitely winning. Alam nyo naman yan. Lamang na lamang yan. Hindi nakadevelop, nakaluwa yung king. Parang mamamati pa rin. Nakalagay nga mate in 8 moves. Hindi ko na ipapakita kasi madali ninyo na pong mahanap yan. At kahit hindi nyo mamati yan, winning na din naman yan. Kaya nga po, yung bishop to c2, hindi kinakapture. Ang ginawa niya nga, nakita niya yon is queen to d2. Pero napakagandang knight to g4 ang aking isinunod. Sinunod ko yung knight g4 na yan, giving up the knight na hindi niya tinix ng king move siya. Alam niyo ba bakit hindi niya po kinapture? Dahil meron pong check. At yung check po na yan is nakatuhog yan sa king and queen na pag lumayo ka, automatic capture. Kaya dito ka tatabi ka Kaso after rook e8, wala ka ng way para matabihan yung reyna at babagsak talaga. Babagsak talaga. Wala. Pag ginanon mo to, libre nga yung reyna mo, nakapin ka kasi. Wala. Kaya iyakan time yan. Ibalik natin doon, nakita niya yan, of course. Medyo obvious. Ang ginawa niya, nag-king to e2, which is mas dumali. Kasi malinis na queenless. Ayun. Diba? Queenless, Yan ang nangyari sa laro, diba? Capture, and then knight takes, and this is easy win na naparisay na nga siya. Ngayon, ibabalik natin doon, coach, bakit kasi ganun yung ginawa niya? May takbo pa Dito, tatakbo ka dito. At dito na po papasok yung 100% accuracy for brilliant sacrifice. Anong meron? Pagka king move, ibibigay yung kabayo by playing bishop to d6 check. Persado kang kainin. Only move. Pagka-capture, another sacrifice, bishop to f5 check. What? Persado ka na namang kainin. Kasi pag hindi mo tinexan, tumakbo ka dito, may check. At pag takbo mo dito, mate. Ayan, dito pala tumakbo. Ayan, mate. Kaya kakainin niya yan. At pagka-text, eto po, mate in 3 moves ito, queen to h4 lang.
The idea is, checkmate ka ng pawn para walang takbuhan dun, no? So, ang ginagawa po niyan, mag-G4, haharang na lang yung pyesa. Pero babantayan mo lang ng rook to E8 para hindi makatakas, and again, mate by pawn. At ang gagawin niyan, harang na lang para hindi ako mamati ng pawn. Pero, simple takes dito, mati na eh. Ako naman, ayoko niyan. Ang gusto ko po, G6 para mati pawn sa gitna. Kasi pasado ka capture and then pawn takes, checkmate by pawn sa gitna, mga sir. Ano? Ano masasabi niyo sa opening trap? Kaya nga paborito ko to eh. Medyo makulit ako habang naglalaro kasi excitement po yun eh. It's just nakakatuwa lang na Super Grandmaster yung tatamaan ng opening trap natin. Actually, yung opening trap na to, nagamit ko na po ito maraming beses sa mga FIDE Master, even Grandmaster. Pero that was the first time na isang Super Grandmaster ang ating tinalo using this opening trap. Kaya nakakatuwa. So, tingin nyo ba, kaya nyo nang gamitin yung opening trap na ito sa inyong paglalaro? Marami kayong kailangan ma-memorize na mga line or maintindihan na line. Hopefully, nakatulong po yung explanation ngayon. So, muli, ito po yung Coach FIDE Master Daniel Causo. Abangan nyo pa yung mga ganito pong klaseng content natin. Opening trap explained na kung saan yung mga nagamit natin na opening trap na naggana, ipapaliwanag ko para matutunan nyo at paggamit nyo din. Maraming pong salamat sa suporta. God bless. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.